Magandang araw mga kapatid. Ang pag-ibig at ang kapayapaan ni Kristo ay naway maghari sa ating puso at damdamin at follow sa programa ni Brother Jared sa Ang Dating Landas. No? Marami kayong matutunan na mga katotohanan. At patuloy Brother Jared dahil maraming na-inspire at na-enlighten sa ginagawa mo. God bless. Sumainyo ang kapayapaan ng Diyos at muli sa awa tulong ng Diyos ay mapakinggan natin ang napakagandang argumentation ng kapatid na Kirby Salueta na dating born again Christian. Pero sa awa tulong ng Diyos at ng Espiritu Santo, ngayon ay isa ng masigasig na miyembro ng Simbahang Katoliko. Kaya kung himayin nga natin ang kanyang mga sinabi, ay makikita talaga natin ang kontradiksyon. Opinyon ng mga protestante kontra sa opinyon ng mga apostoles. Self-interpretation ng mga protestante laban sa opinyon ng mga apostoles. At hindi na ako magtataka dahil yan lang ang manifestasyon na itong mga pastor na ito ay hindi alam ang kanilang pinagtututuro. Itong mga pastor na ito hindi alam ang kanilang mga akusasyon. May maibato lamang sa Simbahang Katoliko. Kaya nga ang mga miyembro nila, pag naririnig tayo ng gagalait because they are all influenced by the devil. Amen? Amen. Because they are all influenced by money. Pera-pera lang yan. Kaya nga sila nagso-soul winning dyan para may maakay sa kanilang simbahan Para saan? For what purposes? Para maligtas? Bot-bot kanimo. Akala ko ba, pastor, tanggapin ng si Kristo, ligtas ka na. Hindi na kailangan ng simbahan. Bakit pinapasama mo sa simbahan mo? Hinihingi mo pa yung pangalan. For what purposes? Because the influence of the money. Influensyado ng pera. Mukha kasing pera. Ano? Hindi ko alam kung sino kamukha niya doon sa pera. Siguro yung unggoy o yung tarsier. Pero mukhang pera. At hindi nakataka-taka sapagkat yan na mismo ang sinasabi sa ikalawang Timoteo 3:1 hanggang 5 na sa panahong mapanganib, marami talagang mawawala sa kabanalan at bukod sa maraming mawawala sa kabanalan, marami talagang magiging maibigin sa salapi. Gaya ng aking sinabi kanina, this verse is applicable to all. Dahil merong mga tao mukhang pera, ipagpapalit ang kanilang pananampalataya para sa pera. Ano? Aawayin ang kanilang kapwa Katoliko dahil sa pera. Mukha kang pera. Yan ang katotohanan na hindi natin may iwasan. Nasabi ni kapatid na Kirby, yun ang magpapalaya sa atin. Kaya ngayon, ang ating paksang pag-aaralan ay patungkol sa sinasabi ng mga born-again Christian na hindi na daw kailangan ng relihiyon sa kaligtasan. Ano? Pero maganda, i-reform natin ito na bali, 2-in-1 topic ito dahil mapupunta rin tayo dun kung sino ba ang mga tunay na mananamba sa Diyos. Ito muna ang ating unahin. Kinsa man ang tinuod na Kristohanon sumala sa Biblia. Kaya ang tema natin, i-reform natin, una, totoo ba ang sinasabi ng mga born-again Christian na hindi na daw kailangan ng relihiyon sa kaligtasan? Pangalawa, sino ba ang mga tunay na mananamba sa Diyos na sinasabi sa Biblia? Ito ba yung mga born-again Christian na puro praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, puro kalokohan, talon dito, talon doon, Jesus dito, Jesus doon, napaka-OA. At yan ang topic natin ngayon. Dahil sabi nga sa 4, versikulo 1, ng unang 1, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga ito kung sila'y sa Diyos. Sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta, bulaang tagapagturo, at bukod sa mga bulaang tagapagturo, mga bulaang
pastor na naparito upang alisin tayo sa ating simbahan, upang mapunta tayo sa kanila, at si pastor naman ay tayo'y pagkakakitaan. Yan ay totoo. Experience na rin namin yan. Dahil nasama kami noon sa Born Again Christian. Dati akong Iglesia ni Cristo at dating magmamanggagawa sa MCGI. Kaya alam ko ang kasulok-sulukan ng mga bogus at pamemera ng mga relihiyon na ito. Correct me when I'm wrong, hamunin niyo ko sa debate. Prove me wrong. Ipahiya niyo ko sa mga tao. Kung kaya ninyo. Di ba? Kaya kung kayo ay may tutol at may galit, libre kayong lumapit. Mag-set tayo ng debate, i-schedule natin yan with moderator and for our safety at para sa safety mo. Ano? Dahil kung talagang totoo ang sinasabi mo, patunayan mo at panindigan mo. Hindi yung magtuturo ka lang sa mga Katolikong walang alam. Pero pag nakaharap ka ng merong alam na Katoliko sa katwiran, alis ka na. Magpapabarangay ka na. Tanga ka. Kung ganon. Wala kang paninindigan. Duwag ka. Maayon sa Biblia, sa 21.8 ng Apokalipsis, ngunit sa mga duwag, ang kanilang destino'y sa dagat-dagatang apoy. Aba, manifestasyon pala ng pagkaka-impyerno yan, o mga anak ng demonyo. O pagpasensya niyo yung word. Dahil di naman kami naparito para magpakyut eh. Nandito kami para mangumpronta. Nandito kami, hindi lang basta magturo, kundi sawayin ang mga pastor na ito. Because that is the order of the church. And order also of our Lord Jesus Christ. Hindi order sa Jollibee. Dahil di naman nagja-Jollibee si Kristo. Yung word na order is utos sa atin ng ating Panginoon Jesucristo bilang mga Katoliko. Nakasama ang palad, sinesel-interpret at minimislead ng mga loko-loko. Kaya gusto kaming paalisin dito. Ginagawa ang lahat ng klaseng paninira. Pag wala kami, pagtalikuran. Dahil sila'y mga baklat duwag. Kung matapang ka, kumprontahin mo kami. Makipag-usap ka sa amin. Kung ikay nasa katotohanan, kami ang mali. Manindigan ka. Yan ang sinasabi sa 3:18 ng unang buwan. Ano bang sabi? Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsibig ng salita. Hindi naman kundi ng gawat katotohanan. Kaya kung nasa katotohanan ka, panindigan mo. Kung nasa katotohanan ka, prove to me and all of the Catholic members. Kung kaya mo. Diba? Ganyan lang naman kadali yun. Dahil sa kasamang palad, napakaraming ganyang klaseng tao. Marunong lang sa talikuran, magsasabi sa iyo ng mga paninira, pero pagharapan, hindi na makatingin. Sisiraan ka, yan kang mga yan, ganyan. Yan kang mga yan, ganito, ganyan. Nasaan ang prueba mo? Puti ka. Sarap murahin eh, di ba? O ngayon, proceed tayo sa ating tema. Totoo ba yung sinasabi ng mga born again Christian na hindi daw kasama sa kaligtasan ang relihiyon? Una, kailangan muna natin ma-define what is religion. Ano ang relihiyon? Marami kasing nakakamislead niyan. Kahit mga CFD, nami-mislead yan eh. Ang akala nila, ang religion is the church. No! The religion is the congregation of all people, the members of the church, not the actual church. That is the definition of word religion. Nasa kasamaan palad, maski CFD, nami-mislead. Sa kasamaan palad, maski mga pastor, nami-mislead. The word religion is association of all people of schooling. Gano'n ang tawag sa isda kasi nag-i-isda ako dati, schooling, kumbaga pagtitipon. O samahan o pagtitipon o congregation of all people following Christ Himself. That is the definition of word religion. Hindi yan yung bato, hindi yan yung building, tao yan. Yan ang relihiyon. Anong klaseng tao? Yung sumusunod sa aral ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, tunay ba yung sinasabi ng mga born again na hindi daw kasama to sa kaligtasan? Kasi meron silang mga binabasang talata. Yung nasa Mateo, kabisado mo yun, born again ka, I am the truth, I am the way. Sige, basahin mo nga, Brother Kirby. Sa 14, 16, so chapter 14, verse 16 of Book John. Mabasa. I am the way, the truth, and the life. No one come to me
Ano? Walang Wala makapunta Sa Ama. kundi sa pamamagitan ko. O yan. Pero mo, born again ka, kailangan kabisado mo yan dahil dati kang born again, pagkagalitan ka ng pastor mo yan. Ngayon, ano bang sabi? Yan ang ginagawang dahilan ng mga pastor ng born again para pagsinungalingan na hindi na daw kailangan ang relihiyon sa kaligtasan. Yan ang kanilang kauna-unahang patutsade. Babasa sila, o tingnan nyo, sabi ni Kristo, ako ang daan, ako ang katotohanan, walang makakalapit sa Ama sa pamamagitan ko. O, ang konklusyon ng mga pastor dyan, o tingnan nyo, wala namang ibang kaparaanan para makarating sa Ama sa kaligtasan. Si Kristo lang! Tama naman yun, pastor. Pero yung conclusion mo na hindi na kailangan at hindi na saklaw yung relihiyon sa kaligtasan, nagkakamali ka dyan, pastor ka. Nililigaw mo maski mga Katoliko sa kalukuhan mo. Hindi na kami magpapaloko dahil hindi kami bobo. Di ba? Tanong, what is the religion? Ang relihiyon, gaya nga ng aking sinabi, ay congregation ng mga taong sumusunod kay Kristo. Kasama ba sa kaligtasan yun? There are lack of definition of the word religion. Bibigyan ko kayo ng pakahulugan na siya saklaw sa sinasabi ng banal na kasulatan. Tama, wala tayong tutol sa binabasa ng mga pastor na ito na si Kristo ang daan, si Kristo ang katotohanan, walang makakarating asama sa pamamagitan ni Kristo. Pero huwag kayong magsa-self-interpretation na hindi na kailangan ng relihiyon. Bakit? Dahil walang tutol ang simbahan kahit sa Catechism of the Catholic Church na para makarating ka sa kaligtasan kay Kristo lang, tama yun. Pero wag mong putulin, pastor. Dahil para matanggap mo sa palatayanan mo contextually yung Kristong tagapagligtas na siyang daan, kailangan mo tanggapin ang kanyang kautusan. Bakit? Dahil sa 12:48 ng Juan, ang pagtanggap kay Kristo, pagtanggap sa utos ni Kristo. Ibig sabihin, yung pagsampalataya, pagtanggap doon sa Kristo ng Biblia na siyang daan at kaligtasan, ay sa pamamagitan pala ng pagsunod sa utos niya. Dahil hindi niya naman ituturo yun kung hindi kasama sa kaligtasan yun. O ano bang sabi niya? O sa 28:20 ng Mateo, makituro nyo sa kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. Sukat mo, may nakausap akong pastor. Hindi na kailangan sumunod sa utos ni Kristo. Tinapos na ni Kristo lahat yan. Aba, ang utos ng Diyos, sa 12:13 ng Ecclesiastes, tungkulin niya ng mga tao. Hindi naman tao si Kristo, Diyos si Kristo eh. Ano? Sasabihin mo, tinapos na lahat ni Kristo. Bakit pag-akyat niya sa langit, ang sabi niya, ituro niyo sa kanilang ganapin. Hindi na pala kailangan ganapin. Ba't inutos pa ni Kristo na ganapin? Ano, loko-loko si Kristo? Yung Kristo na lang sana ng born again ang loko-loko. Loko-loko. Bakit? O ano bang sabi sa 4:8 ng Galacia? Gayon din naman sa panahong ngayon, sa hindi nyo pagkilala sa Diyos, tayo nasa pagkaalipin ng sa katutuboy, hindi mga Diyos. Kaya ibang Diyos yung itinuturo ng mga yan eh. Hindi yan yung Diyos na sinasabi sa banal na kasulatan eh. Dahil yung Diyos sa Biblia, ang konteksto ng pagtanggap doon sa Kristong daan at katotohanan sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanyang kautusan. At yung kautusan na yun ang kasangkapan upang maihatid tayo kay Kristo tungo sa kaligtasan sapagkat si Kristo sa 2:13 ng dito ay Diyos at tagapagligtas. Anong sabi? 3:24 ng Galacia, basahin natin. Ano ba't ang kautusan ay siyang nagiging tagapagturo upang ihatid tayo kay Kristo. Ibig sabihin, ang kautusan na siyang konteksto ng pagsampalataya kay Kristo na tagapagligtas, wala nang iba, yun pala ang maghahatid sa atin sa Kanya patungo sa kaligtasan. Amen? Pastor. Tulog na. Amen. Diba? Ibig sabihin, yung kautusan na siyang maghahatid sa atin kay Kristo, kasangkap pala yun upang maligtas tayo. Kaya dyan palang makikita nyo na yung contradiction eh. O sinong paniniwalaan mo, Brother Kirby? Yung pastor na nagsasabing hindi na kailangan? O si Kristo na ipinasulat kay Pablo na sinasabing kailangan? Si Kristo. Amen! O di ba? O, hindi mo narinig sa born again yan. Dito mo lang sa Katoliko narinig yan. Dahil hindi naman itinuturo sa born again yan eh. Pili lang ang itinuturo ng mga born again. At mga baptist. Yung sasaklaw lang sa utak nila, sa negosyo nila. Di ba? O tingnan nyo, pakinggan nyo sila kung itinuturo nila yan. Hindi na tinuturo yan. Tinatago nila sa mga tao yan.
para hindi maliwanagan ng mga tao, ma-brainwash nila sa kanilang simbahan para pera-pera. Di ba? O narinig mo ba sa born again yan, nung born again ka? Hindi. O, hindi na narinig yan eh. Dito lang yan sa Katoliko. Sa kasamaang palad, binabaliwala ng ibang Katoliko kasi puro paglalande, inaatupag, chismis. Sinasayang natin ang ating pagiging Katoliko. Huwag natin sayangin. Ano? Ang pagiging Katoliko natin. Huwag natin salaulain ang pagiging Katoliko natin. Manindigan tayo sa ating aral. Manindigan tayo sa ating turo. Sapagkat yan ay galing sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, let us proceed to our topic. Ngayon, kung yung kautusan na siyang konteksto ng pagtanggap kay Kristo, yung pala ang mga pagpapahatid sa atin sa Kanya. Ano, kasama ba sa kaligtasan yon? O basahin natin sa 15:2 ng unang Korinto. Tsak na tsak pag narinig ng mga pastor ito ay kekempot patawarin. Anong sabi? At sa pamamagitan naman ito, referred sa kautusan, ay ligtas kayo. Hindi kasama sa kaligtasan. Kung matyagan ninyong iingatan ang mga salitang ipinangaral ko sa inyo. Ano ba yung mga salitang ipinangaral ni Kristo? O sa 28:20 ng Mateo, yun yung utos. Na yung utos, ano yung isa sa mga utos? Mamaya natin pangtunayan yan. Dito muna tayo. Patunayan muna natin na ito'y saklaw sa kaligtasan. Na sinasabi ng mga pastor ng born again at baptist, hindi na daw saklaw sa kaligtasan. Tingnan nyo, ang laking panliligaw niyan sa ating mga Katoliko. Ang laking panloloko niyan sa atin. Just imagine, sasama ka sa kanila, ipagpapalit mo pananampalataya mo, ganyan ituturo sa'yo. Kasalaulaan yan eh. Ano? Dahil pa yung dugyot sa pamamahay niyan. Eh bakit? Tingnan mo, binabastos ang kautusan ni Kristo. Binabastos ang Biblia. Magikan sa iyang una-una ang iyang eksplanasyon. Bot-bot. Ano? Kaya dyan, nakikita ninyo ang differences sa doktrina ng simbahan, sa doktrina ni Kristo, kontra sa doktrina ng mga pastorobot na ito. Nakikita nyo ang differences. Ngayon, kung ayon sa 15:2 ng unang Korinto, yung kautusan na siyang konteksto ng pagtanggap natin kay Kristong tagapagligtas, na siyang makapagpapahatid sa atin, ayon pala kay Apostol Pablo, sa pamamagitan nito, ligtas kayo, ano-ano yon. Ngayon, dito na papasok ang ating tema na kailangan ba ng relihiyon sa kaligtasan. Ngayon, hinimay ko muna pahuli para maiba naman yung pag-deliver bago paharap. Kasi pag i-deliver ko ito, paharap muna bago pahuli. Ngayon, ito po, patutunayan natin ito ngayon para hindi tayo mailigaw ng mga pastor na ito. Una, kanina, binanggit natin sa 15:2 of 1 Corinthians, 3:24 of Book of Galatians, 12:48 of Book of John, na kailangan ng kautusan sa kaligtasan. Siya ang manifestasyon ng pagtanggap natin kay Kristo. Ngayon, ano ba yung isa sa kautusan na siyang kinasasaklawan sa kaligtasan? Ating basahin mga kapatid, sa 3 versikulo 15 ng unang Timoteo, ganito po ang ating mababasa. Pakinggan ninyo. Ito pakinggan nyo mga kapatid, mga kababayan. O sa 3:15 ng unang Pedro. Sabi, ito po ang sabi sa 3:15 ng unang Pedro, na inyong sambahin si Kristong Panginoon sa inyong buong puso, na handa kayo sa pagsagot. Unang talata, pangalawang talata, 4:24 ng 1, ang Diyos ay Espiritu kaya dapat sambahin. Pangalawang talata yan. Ngayon, hihimayin natin ito theologically and biblically speaking. Hindi ito tinatalakay ng mga born again. Hindi nyo ito maririnig sa kanila. Hindi nyo rin maririnig ito sa mga pastor ng baptist. Ay, bobo yung mga yan eh. Di ba? O eto. Ngayon, kung isa sa mga utos na siyang maghahatid sa ating kay Kristo yung pagsamba sa Kanya, ano ba ang kahulugan ng pagsamba? Sa original translation sa Greek, because the New Testament originated translated in Greek, ang mababasa natin is triskia, na ang kahulugan sa Latin is leregare, na nangangahulugang pagsamba. Aba, ibig sabihin, ang kahulugan pala ng pagsamba ay triskia, na ayon sa konteksto, leregare sa Spanish o sa Greek interlineal tinatawag na relihiyon.
Aba, maliwanag pala. Ang konteksto pala ng relihiyon sa Biblia, hindi lang pala samahan ng mga tao, kundi tumutukoy rin sa ginagawa ng samahan ng mga tao. At isa doon yung utos ni Kristo na pagsamba sa Ama at pagsamba sa Kanya. Abay, napakaliwanag pala nito, Brother Kirby, Brother Mago, at mga kapatid. O, pati yung mga born again, makinig kayo. Tingnan nyo to, ha? Ngayon, anong sabi sa 3.15 ng unang Pedro at 4.24 of Book of John? Utos sumamba kay Kristo. Ano ang malalim na pakahulugan ng pagsamba ayon sa original translation sa Biblia? Relihiyon o religare, treskia. Ngayon, kung ang kahulugan pala ng pagsamba ay treskia, na nangangahulugang relihiyon, ayon sa ating sinabi kanina, kasama ba sa kaligtasan nito? O baka nalimutan nyo na, basahin natin sa 15:2 ng unang Korinto. Ano bang sabi? At sa pamamagitan naman ito, ligtas kayo kung matyagan inyong iingatan ang mga salitang ipinangaral ko sa inyo. Aba, ibig sabihin pala, maliwanag na yung relihiyon pala na siyang pagsamba na utos ng ating Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan pala nito, ligtas kayo, na siyang konteksto ng pagsampalataya kay Kristo na daan, kay Kristo na tagapagligtas. Kaya makikita ninyo na malilit talaga yung eksplanasyon nitong mga protestante na ito. Na sinasabi nila, hindi na daw kailangan ng relihiyon sa kaligtasan. Kailangan. Wala tayong tutol na mga Katoliko na si Kristo lang ang tagapagligtas. Pero may konteksto ng pagsampalataya kay Kristo na sinasabi sa banal na kasulatan upang tayo maligtas. At isa doon, yung pagsunod sa kanyang kautusan. At isa sa pagsunod sa kanyang kautusan, o isa sa kanyang kautusan, yung sambahin siya sa espiritu at katotohanan, na ang kahulugan sa tunay na pagsamba na sinasabi sa Biblia, istreskia, na nangangahulugang relihiyon o religare sa Spanish. Tanong, kasama ba sa kaligtasan? Ang dami na nating talatang binasa. Diyos ko! Ano? Ilang talata, ilang verses ang ating nabasa. Hindi natin ito self-interpretation. Hindi ito gikan sa atong huna-huna. Diligikan sa atong lubwa. O, tawa na naman yung mga nagsasyawarma dyan. O, di ba? Alam nila yan. Tanong nyo. Di ba? Kundi galing sa ating Panginoong Jesucristo. Alin? Yung kautusan na siyang katungkulan ng tao, na kung susundin natin, yun ang maghahatid sa atin sa ating Panginoong Jesucristo, na sa pamamagitan nito, ligtas kayo. At isa sa konteksto ng utos ng Diyos na kasama sa kaligtasan, na siyang konteksto ng pagtanggap sa Kanya, ay yung pagsamba na nangangahulugang relihiyon. Kaya dito natin napapatunayan bilang mga Katoliko na mali ang sinasabi ng mga pastor na hindi na kailangan ng relihiyon sa kaligtasan. Sapagkat kung hindi na kailangan, ang kahulugan ng relihiyon ay pagsamba, bakit kayo inaakay nyo kaming mga Katoliko para sumamba? Di ba? Hindi na pala kailangan sa kaligtasan. Eh bakit pinasasama nyo kami sa inyo? Tanga lang? Mema lang? Diyos ko? Di ba? Kung hindi pala kailangan sa kaligtasan ang relihiyon na siyang pagsamba, bakit Huwebes, Sabado, Linggo, katakot-takot ang pagsambang ibinabato ninyo sa mga batang Katoliko? Mema lang? O dyan na makikita na kinukontra mismo ninyo yung sariling aral ninyo dahil labas na ang motibo na namemera lang talaga kayo at ginagamit nyo ang banal na kasulatan para pagluluko-lukuhin kaming mga Katoliko. Hindi nagagana yan hanggat nandito si Brother Jared. Mga leche. Ano? Hindi gagana yan hanggat nandito sila Brother Kirby at nandito ang Catholic Faith Defender o Catholic Crusade Ministry. Lumang tugtugi na yan. Mahiya kayo sa balat ninyo. Tumigil na kayo sa panluloko ninyo sa aming mga Katoliko. Hindi kami bobo. Gaya ninyo. Kaya go away and go to your house, and your house is the house of Satan himself. Because the founder
of the Protestantism is Satan himself, according to Bible and according to history. Amen. Dahil alam ng demonyo sa 16, 18 ng Mateo, hindi niya masisira ang simbahang Katoliko. Kaya ang ginawa ng demonyo, kumuha ng kasangkapan na siyang magiging katedisuran upang alisin tayo sa simbahan at siraan ang simbahang Katoliko. Kaya makikita ninyo, Brother Kirby, pumunta, kahit kayo mga kapatid, pumunta kayo sa mga saksi ni Jehovah, pumunta kayo sa mga born again, magpadoktrina kayo sa kanila, tingnan nyo ang atake ng mga yan sa simbahan Katoliko lang. Pumunta kayo sa Iglesia ni Cristo, ang atake niyan Katoliko lang. Pumunta kayo sa dating daan, ang atake niyan Katoliko lang. Pumunta kayo sa mga sekta na yan, lahat ng ipinupukol nila sa Katoliko lang. Bakit? Kaya nga lang sabi ko kahapon, ang punong hitik sa bunga, nandun ang mga tanga. Ang punong hitik sa bunga, yan talaga ang binabato ng mga unggoy. Yan talaga ang sinisira ng mga unggoy. Ganyan rin sa simbahang Katoliko. Lahat ng relihiyong napuntahan ko noon, lahat ng atake ay sa Katoliko. Kaya nga alam ko yung doktrina nila eh. Ipinapahayag ko sa inyo ngayon. At sa mga susunod pang araw. Dahil bago ko bumalik sa Katoliko, pinag-aralan ko, naging defender pa ako, naging debatista pa ako ng mga sekta na yan. Kaya alam ko ang kanilang argument. Alam ko ang kanilang history. O history, sariling kwento. Alam ko ang kanilang baho. Huwag yun ang tanong kung ano amoy. Ano? Dahil galing ako sa kanila. At itong dalawang converted na ito, tumayo kayo. Ayan ha. Itong dalawang converted na ito ay galing rin mismo sa kanila. Isang galing sa born again Christian at isang handog ng Iglesia ni Cristo. At isa na rin ako, sapagkat dati akong magmamanggagawa sa dating daan. Kung alam namin sa demonyo, kung alam namin, wala sa Biblia ang simbahang Katoliko at taliwas sa turo ang itinuturo nito, babalik pa kami sa Katoliko? Di ba? Yan pa lang eh. O gaya ng mga paratang ng mga pastor, ang Katoliko daw sumasampa sa ribulto, ang Katoliko daw sa demonyo. Eh kami, kung alam namin yun, kung totoo yun, babalik pa kami sa simbahan? Hindi! Huwag naman ako pupunta sa isang simbahan sumasamba sa ribulto. Sarilihin nyo na lang yan para mga Budista. Di ba? Diyan pa lang eh. Hindi naman kami mga tanga. Dahil din ako, debatista ako ng Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus. Ano? Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko. Debater ako sa Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus. President debater pa. Eh kung totoo yung ipinupukol namin sa simbahan, babalik ba kami? O sinasabi ng iba, nabayaran kasi kayo, tanga. Ano babayaran? Ang sarap na ng buhay namin dun sa aming dating relihiyon. Just imagine, may nagbabayad na ng kuryente at bahay namin. Binilhan pa ako ng cellphone, etc. At mga financial expenses, etc. Kung pera lang ang habol namin, hindi na kami umalis doon. Ang sarap na ng buhay namin doon. Kaya nga ako namayat ng ganito dahil bumalik ako sa simbahan eh. Dahil ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa 24:13 ng Mateo, ang magtitiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Hindi namin natiis ang mga aral nung kami nasa protestante pa. Hindi namin natiis ang mga panloloko nung kami wala pa sa Katoliko. Kaya kami bumalik sa Katoliko. Sapagkat ang simbahang Katoliko, rumiro, magdebate tayo, ang simbahang itinayo ng ating Panginoon Jesucristo ng unang siglo na siyang in-address na Church of Christ or Church of God in 20 verse 28 of Book of Acts na according to last teachings of the Apostles in 9:31 of Book of Acts that will be called the one holy Catholic and Apostolic Church. Kaya ating napatunayan ngayon na kailangan ng relihiyon pagdating sa kaligtasan.
kailangan ng relihiyon na siyang pagsamba pagdating sa ating salvation bilang mga Kristiyano. Kailangan ng relihiyon na siyang utos ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil kung hindi na kailangan ang kahulugan ng relihiyon ay pagsamba, bakit kayo mga pastor ng Baptist at born again, pinasasamba nyo kami mga Katoliko sa inyong kapilya? Hindi na pala kailangan. Meron pa, kung kayo nabigyan ng mga pamphlets, sasabihin lang, hindi na kailangan ng simbahan. Bakit nakalagay sa likod ng inyong pamphlet ang pangalan ng inyong pastor, pangalan ng inyong simbahan, address, pati schedule ng inyong pagsamba? Ngayon hindi na pala kailangan. Alam nyo sa sarili nyo, manloloko kayo, kurakot kayo, alam nyo sa sarili ninyo, pineperahan lang ninyo ang mga inaaking ninyong Katoliko para may makain kayo. Magtrabaho kayo ng matino, mga pastor. Ano? O, buti, magtinda kayo, gaya nitong nagsashawarma. O, Bisaya yan, pero tinan nyo. O, hindi yan yung lumulusot ng saging, ha? Nagtitinda ng shawarma yan. O, tsaka yung mga istol dyan, yan ang masuportahan natin. Yung mga nagtitinda, lumalaban ng patas. Hindi kaya ng mga mokong at letse na ito, ginagamit ang banal na kasulatan, alam nila sa sarili nila yan, para pagkakitaan tayong mga Katoliko. Kaya sino mang pastor na nandito ngayon, hinahamon kita ng debate. Patutunayan ko na yung sekta mo sa demonyo ayon sa Biblia at sa kasaysayan. That is my hamon sa lahat ng mga pastor. That is my challenge. A biblical challenge to all pastor to the Philippines. Total, wala nang lumalaban sa atin. Dapat bukas, meron akong debate kay Pastor Ray Fuentes, online debate lang. Nagpatunsada na naman. Ilang beses ko nang hinabol sa debate yan. Una, nakita kami sa Cebu. Pastor Fuentes, may oras ka ba? Pero debate tayo. Ay wala, alis na ako. Pero inabot ng alas 8. Yung aalis na. O, hinamon ko ulit. Pastor Fuentes, debate tayo. Patutunayan ko na ang rebulto ng Simbahang Katoliko hindi namin sinasamba ayon sa Biblia at referensya. Ay, hindi, busy ako. Ngayon, nag-usap kami ni Pastor Fuentes, pumayag siya Wednesday, bukas, kung di ako nagkakamali, biglang nag-chat sa akin, Brother Jared, pupunta ako ng pupunta akong Davao. Hindi tayo muna magde-debate, anak ng teteng yan. Sabi mo na lang kung takot ka sa akin, alam ko naman yun. Hindi na bago. Dahil simula nung magkaroon tayo ng debate kay Karashid Indasan, na isang president ng apologetic ng Islam, wala nang nangahas na lumaban sa atin ng debate. May nangahas man na baliw na. Gaya ni Prophet Louis. Si Prophet Louis, ang mga post noon tungkol sa Ebanghelyo daw ni Kristo. Ang kanyang mga post noon nung hindi pa kami nagde-debate, pinatutunayan niya siya daw ay propeta. Pero panoodin niyo sa YouTube ang aming debate, napahiya siya, nabaliw. Paano ko sinabing nabaliw? Tingnan niyo ang kanyang Facebook, pinopost niya na ang kanyang puwet. Di ba? Mabuti na yun. Siya naman ang nagkakasala doon. Dahil sino naman ang magtitiis na pagnasahan yung puwet nito ni Prophet Louis, nakakadire. Walang-wala na yun kung ganon. Kaya, yan ang hamon ko sa mga pastor na ito. Patunayan ninyong sa demonyo Katoliko, patunayan ninyo ang nagtayo sa Simbahang Katoliko, si Constantino, patunayan ninyong wala sa Biblia lahat ng aral ng Katoliko, tutol ako! That is my challenge to all pastor here in Binyan. And all the members. Pero mas maganda, pastor sa pastor na. Para matapos na. Di ba? Kaya yan po ang aming tampok ngayon na paksa sa gabi na ito, Catholic Doctrinal Exposition. Bukas, ipapatuloy natin ang kaputol nito sapagkat abutin tayo ng siyam-siyam kung ipagpapatuloy natin ito. Dahil masyadong mahaba. At baka biglang umulan, waterproof naman kami, pero itong speaker namin, baka masira. Ingatan natin. Dahil malaki yan tangke yan, kung tawagin ko tangke. Kasi yung dating maliit, nalolobat na agad, gawa ng nakalog. Pero yan, awa tulong ng Diyos ay merong malaki. Salamat dun sa isang kapatid na taga Davao,
tinan nyo, ang lakas. Sakop yata sa San Pedro yan eh. Rinig yata sa San Pedro, Brother Kirby. Kaya yun po, mga kaigsuunan. Bukas natin ipagpapatuloy ang paksa na ito. Ikat muna natin, pero tandaan ninyo, napatunayan natin na kailangan ng relihiyon pagdating sa usapin ng kaligtasan ayon sa Biblia. Ngayon, ang ating topic, tandaan ninyo, kailangan ba ng relihiyon sa Biblia patungkol sa kaligtasan? Napatunayan natin, yes. Bukas, ano ba at sino ba yung tunay na relihiyon? Pag sinabing relihiyon, mananamba. Yan ang ating pag-aaralan bukas. Sino ba ang mga tunay na mananamba at paano ba malalaman na tama ba ang pagsamba na ating ginagawa ayon sa Biblia? Kaya maayong gabi, kanatong tanan mga igsoon, daghang salamat at pagdubayan kayo ng mabatalong Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo, mabuhay ang simbahang Katoliko. Salamat sa Diyos mga kapatid.